Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 1. Para sa ating paksa, pagbuo ng pangkasaysayang pananaw, pag-aaral ng kasaysayan, kahulugan at batayan, pamamaraan at pananaw. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto na ipaliliwanag ang pag-aaral ng kasaysayan at mga batayan nito. Natutukoy ang kahulugan ng kasaysayan, natatalakay ang konseptong pangkasaysayan, na ilalahad ang mga disiplinang panlipunan na may kaugnayan at batayan sa kasaysayan. Natatalakay ang mga pamamaraan at pananaw ng kasaysayan, na ilalarawan ng iba't ibang pamamaraan sa pag-aaral ng kasaysayan. Nasusuri ang mga kinakailangang pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan, na ilalahad ang damdaming pagpapahalaga sa pamamaraan ng pag-aaral at pananaw sa kasaysayan. Gawain bilang isa, MMK. Maalaala mo kasaysayan. Anong say mo? Magbahagi o magsalaysay sa klase ng makabuluhang nakaraang nangyari sa inyong buhay. Kayo ay magkakaroon ng 1-minute talk sa inyong pagbabahagi. Maaaring ang ibahagi ay alinman sa mga sumusunod. Pinakamagandang nangyari sa inyong buhay, masalimuot na pangyayari, mga hamon sa buhay, mga hindi malilimutang pangyayari sa buhay. Ano-ano ang mga importanteng nangyari sa inyong buhay? Ano-ano ang iyong mga natutunan mula sa mga pangyayari? Ano-ano ang mga nabago o nagbago sa iyong buhay dahil dito? Gawain 2, magsalaysay para sa kasaysayan. Isipin at ibahagi. Gamit ang graphic organizer na makikita sa ibaba, magbahagi ng inyong ideya tungkol sa salitang kasaysayan. Gawain 3, pangunahin ang pagpuna, pinal na pagtatala. 4-piece, initial, revised, final worksheet. Paano makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng kasaysayan sa iyo bilang isang tao at mamamayan ng daigdig. Para sa pangunahing sagot, sa tingin ko, makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng kasaysayan bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng pinunang sagot. Sa pagtalakay namin ng aralin, aking napagtanto na nakatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng kasaysayan bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng. At para sa pinal na sagot, pagkatapos ng pagtalakay sa aralin sa kabuuan, paano nakatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng kasaysayan bilang isang tao at mamamayan ng daigdig dahil suriin ang mga larawan na may kaugnayan sa isinagawa ninyo sa naunang gawain. Humanap ng kapareha at pag-uusapan o sagutan ang sumusunod na katanungan. Para sa unang larawan, nagpapakita ito ng paglaganap ng Kristyanismo. Sumunod, pagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Batang naapektuhan noong World War II. At ang panghuli ay estado ng gobyerno ngayong 2024. Ano-ano ang napapansin ninyo tungkol sa mga larawan? Bakit mahalaga ang mga pangyayaring ito? Ano-ano ang nagbago? Ano-ano ang nagpatuloy? Ano-ano kaya ang mga sanhi at epekto ng mga pagbabagong ito? Para sa gawain 4, buo, salita, susing salita ng aralin. Tukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin.
Gawing gabay ang mga letrang nasa loob ng kahon upang matukoy ang mga konsepto. Una, ito ay ang pag-aaral sa mga importanteng pangyayari sa buhay ng tao, sa bansa at sa buong mundo. Pangalawa, ito ay kinakailangang kasanayan sa pag-aaral ng kasaysayan na pag-iimbestiga ng mga pangyayari. Pangatlo, ito ay isa sa mga kaugnay na disiplina ng kasaysayan na tumutukoy sa pisikal na katangian sa isang lugar. Pang-apat, ito ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay impormasyon mula sa pagsasaliksik. Sa kabila ng mga pagbabagong nagaganap sa modernong mundo, nananatiling mahalaga pa rin ang pag-aaral ng kasaysayan upang mapalawak at mapalalim ang kritikal na pag-iisip ng bawat individual. Dahil dito, nagsisilbing panimulang paksa ang pagpapakilala sa disiplina ng kasaysayan. Nakatuon ang araling ito sa pagpapaliwanag ng mga konseptong pangkasaysayan, batayan ng kasaysayan, mga pamamaraan at pananaw pangkasaysayan at halaga at suliranin sa pag-aaral ng kasaysayan. Para sa ikalawang araw, konsepto bilang isa, mga konseptong pangkasaysayan. Pinagmulan ng salitang kasaysayan. Ang salitang kasaysayan ay ang salin wika ng salitang Ingles na history. Ang salitang history naman ay nagmula sa salitang Griego na historia, na nangangahulugang pagtatanong, investigasyon, pag-uusisa at pagsasaliksik sa mga nakalipas na pangyayari. Isa itong pagtatanong hinggil sa nakaraan upang maunawaan natin ang kasalukuyan at makapaghanda para sa hinaharap. Ayon naman sa historiador na si Dr. Zeus Salazar, ang kasaysayan ay nagmula sa mga salitang saysay at salaysay. Ang saysay ay tumutukoy sa katuturan, kabuluhan at kahulugan, habang ang salaysay naman ang sining ng pagkukwento. Ayon pa sa kanya, ang kasaysayan ay salaysay, hinggil sa nakaraan na may saysay para sa sariling lipunan at kultura. Kahulugan ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay isang makabuluhang salaysay tungkol sa nakaraan, sapagkat ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay. Binibigyan din nito ang elemento ng pagiging makabuluhan. Kung tatanungin naman natin kung kanino dapat makabuluhan ang kasaysayan, kinakailangan nating tandaan na ang pagsasalaysay ay laging para sa isang tiyak na grupo. Sa kontekstong Pilipino, ang grupong ito ay ang Sangka-Pilipinohan. Dagdag pa, ang kasaysayan ay pagsasalaysay tungkol sa sarili natin o tungkol sa ating ugnayan sa ibang kabihasnan. Sa ganitong pagpapakahulugan, maaaring paksa ng kasaysayan ang sariling barangay, lalawigan o bansa. Ang kasaysayan ay isa sa mga pangunahing disiplina ng agham panlipunan, kung saan pinag-aaralan ang mga pangyayaring naganap sa buhay ng tao, mga bansa at daigdig noong nakalipas na panahon. Bukod dito, ang kasaysayan ay kronolohikong tala ng mga mahalagang pangyayari na may kasamang mga paliwanag tungkol sa mga dahilan nito. Ang kasaysayan ay hindi rin lamang isang simpleng talaan ng mga pangyayari sa nakaraan o listahan ng mga bayani at makasaysayang bayan. Kolektibo itong salaysay ng mga pagsisikap at pakikibaka ng isang lahi o pangkat ng mga lahi upang matamo ang hinahangad na lipunan. Kagaya ng inilahad ni Dr. Jose P. Rizal na ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan, ay siyang malaking patunay ng kahalagahan ng pinagmulan at nakalipas na pangyayari sa buhay. Ano man ang katayuan o kalagayan sa kasalukuyan ay huwag kalilimutan na bunga ito ng ginawang desisyon at aksyon sa nakalipas. Tulad ng paghakbang sa unang baitang ng hagdanan,
hindi mararating ang itaas kung hindi dadaanan ang mga naunang baitang. Dagdag pa dito, mahalagang pag-aralan o balikan ang nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyang panahon at mapaghandaan ang hamon ng hinaharap. Ang mga sumusunod ay ilan pa sa mga kahalagahan ng kasaysayan sa ating buhay. Karagdagang kaalaman, natutuhan at naunawaan natin ang dahilang naiambag ng iba't ibang pangkat ng tao sa daigdig. Nasusuri sa nakalipas na karanasan. Sinisiyasat ng kasaysayan ang mga sanhi at bunga ng bawat pangyayari kung ano, bakit at paano ito naganap at ano ang epekto nito. Nagsisilbing daan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan. Ang mga pangyayaring naranasan ng mga tao sa isang pamunuan na nagdulot sa kanila ng pasakit at hirap ay nagiging gabay upang di na muling danasin ang ganoong karanasan. Sila ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong upang baguhin ang sistema ng pamunuan, patakaran at batas na umiiral. Lumilinang ito ng iba't ibang kasanayan. Ang kasaysayan ay lumilinang ng mga kasanayang umunawa at magbigay kahulugan sa pagbasa ng teksto tulad ng lathalain o dokumento, sanaysay at iba pang babasahin. Na ipapahayag nito ang maaaring mangyari sa hinaharap o darating na panahon. Ang kasaysayan ay naghahayag ng espekulasyon o maaaring maganap sa susunod na henerasyon. Ang mga pangyayari sa kasaysayan ay lubhang komplikado at kani-kaniyang natatanging katangian, kaya't hindi posible na masabi ang eksaktong susunod na pangyayari. Ito ay dahil sa kaisipan ng tao na siyang gumagawa ng kasaysayan ay nakatago sa atin, kaya't mahirap malaman ang anumang planong mayroon siya. Ano-ano ang maaaring gawin para mas mahikayat pa ang mga mag-aaral na pag-aralang mabuti ang kasaysayan? Mahihikayat ang mga mag-aaral sa kasaysayan sa pamamagitan ng mas kawili-wiling paraan ng pagtuturo tulad ng kwento, video at aktibidad. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan sa mga mag-aaral at mamamayan ng Pilipinas? Ipaliwanag ang sagot. Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman sa nakaraan na makatutulong sa pag-unawa sa kasalukuyan at paghahanda sa hinaharap. Para sa gawain bilang 5, ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay ibabahagi ang mga kahulugan o konseptong maaaring iugnay sa mga kasaysayan sa pamamagitan ng talaang ito. Ibigay ang kahulugan, kahalagahan, pinagmulan ng konsepto at aplikasyon ng kasaysayan sa buhay. Narito ang maaaring maging kasagutan. Kahulugan, ang kasaysayan ay salaysay ng mga makabuluhang pangyayari sa nakaraan. Ito ay tala ng karanasan ng tao na may kabuluhan sa kasalukuyan. Para sa kahalagahan, natututo tayo sa mga pagkakamali at tagumpay ng nakaraan. Nagkakaroon tayo ng pagkakakilanlan bilang mamamayan. Pinagmulan ng konsepto, nagmula sa salitang Griego na historia, na nangangahulugang pagtatanong. Sa Pilipino, mula ito sa saysay at salaysay ayon kay Dr. Zeus Salazar. Para naman sa aplikasyon ng kasaysayan sa buhay, nakatutulong ito sa pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Nagiging gabay ito sa paggawa ng mabuting desisyon para sa hinaharap. Para sa ikatlong araw, konsepto bilang 2, batayang pangkasaysayan at kanilang ugnayan. Ang pag-aaral ng kasaysayan, gaya rin ng iba pang mga asignatura, ay may koneksyon.
Ang mga konsepto at mga aralin dito ay kakikitaan rin ng epekto at relatibo sa ibang asignatura o disiplina. Ang mga makikita sa ibaba ay ilan lamang sa mga disiplinang panlipunan kaugnay ng kasaysayan. Una, antropolohiya. Ito ay ang pag-aaral ng pinagmulan at kaasalan ng tao at ang pag-unlad at pagkakaiba-iba ng mga lipunan, kultura, kaugalian at pang-araw-araw na gawain ng tao. Ang mga datos na nakukuha mula sa pag-aaral ay ginagamit sa pagbuo ng salaysay tungkol sa kasaysayan ng pinagmulan ng tao. Psikolohiya. Ito ay pag-aaral ng pag-iisip ng tao. Ito ang nagbibigay kahulugan sa pagbubuo sa personalidad tulad ng ugali at mga gawin ng tao. Sinusuri din ito ang disiplinang pagbabago o pag-iiba ng kilos ng tao batay sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Sosyolohiya. Ito ang nagbibigay eksplanasyon o paliwanag ng relasyon ng tao sa kanyang pamilya, kanyang lipunan at sa institusyon at samahang kanyang kinabibilangan. Dito nababatid kung paano umaangkop o umaayon ang tao sa kanyang paligid, partikular sa ginagalawan niyang lipunan. Heograpiya. Ito ang pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo. Nakabahagi dito ang pag-aaral ng anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang tiyak ng lokasyon. Teolohiya. Ito ay ang makatuwirang pag-aaral tungkol sa Diyos o mga Diyos o sa mas pangkalahatang bagay tungkol sa relihiyon o espiritualidad. Filosofiya. Ito ang pag-aaral ng disiplinang kinapapalooban ng lohika, etika, estetika, metaphisika at epistemolohiya. Ito ay pagsusuri sa mga paniniwala ng tao tungkol sa katotohanan, katarungan, hustisya at iba pang may kaugnayan sa pagkamit ng katarungan. Economics. Ito ay ang pagsusuri kung paano ginagamit ng lipunan ang taglay nitong limitadong yaman upang matustusan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mamamayan. Agham politikal. Ito ang pag-aaral ng mga teorya, paraan at sistema ng pamamalakad ng mga pamahalaan. Dito sinusuri ang disiplinang pagpapatakbo ng isang burokrasya at ang pagkilos at pagpapatakbo ng isang pamahalaan. Gawain bilang 6, ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, iugnay ang kasaysayan sa iba't ibang disiplinang panlipunan. Pipili kayo ng 3 disiplina at iugnay ito sa kasaysayan. Narito ang grafikong gagamitin. Narito naman ang mga maaaring maging kasagutan. Antropolohiya. Inaaral ang pinagmulan at pag-unlad ng tao na mahalaga sa pag-unawa sa sinaunang kasaysayan. Heograpiya. Tumutulong sa pag-unawa kung paano nakaapekto ang lokasyon at kapaligiran sa mga makasaysayang pangyayari. Economics. Ipinaliliwanag kung paanong nakaapekto ang yaman at kabuhayan sa mga pangyayari sa kasaysayan. Ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Ang masusing pag-unawa sa antropolohiya o mga artifacts ay tungo sa pagtamo ng nalalaman sa kasaysayan. Ay mahalaga dahil dito natin nakikilala ang pinagmulan ng ating kultura, tradisyon at pamumuhay. Bilang isang mamamayang Pilipino, kailangan na ang kaalaman ko sa kasaysayan ay maiuugnay ko rin sa heograpiya at ekonomiya dahil nakatutulong ito upang maunawaan kung paano nakaapekto ang lokasyon at kabuhayan sa paghubog ng ating lipunan. Bilang isang responsable at mapagmahal na Pilipino, ang pag-alam sa kasaysayan ay masasabi kong susi sa magandang pamamahala ng bansa. Dahil dito tayo natututo sa mga pagkakamali ng nakaraan upang makagawa ng mas maayos na mga desisyon para sa kinabukasan. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay binubuo ng 3 bahagi: pagtatanong,
paghahanap at pagsusuri ng datos, at ang panghuli ay konklusyon. Upang mas maging makabuluhan ang pag-aaral ng kasaysayan, lalong-lalo na sa paghahanap at pagsusuri ng datos, kinakailangang matukoy ang mga pinagkukunan ng mga mahalagang datos. Ito ay may dalawang uri. Una, ang primaryang sanggunian ay uri ng sanggunian na ang impormasyon ay galing sa mismong taong nakasaksi ng pangyayari. Maaaring isang bagay, pangyayari o tao na pangunahin o mismong pinanggalingan ng impormasyon. Ito ay naganap o nasaksihan sa mismong oras kung saan naganap ang pangyayari. Mga halimbawa, panayam o interview, mga larawan, poster, audio at video recording, mga relikya or artifacts, mga opisyal na kasulatan o talaan, mga talumpati, manuskrito, personal na liham, nobela, tula, maikling kwento, autobiographies. Mga anyo at iba pang halimbawa ng primaryang sanggunian. Anyo na kasulat, halimbawa dyaryo, iba pang halimbawa, liham, talaan sa araw-araw, pahayagan. Pasalita, tape ng talumpati, transcript ng pagdinig sa korte o sa senado interview, usapan sa telepono. Biswal, litrato, larawan, pampulitikang karikatura, mapa. Audiovisual, pelikula, dokumentaryo, video o video. Digital, email, dyaryo online, blog, sulat sa Facebook. Kombinasyon ng mga ito, talaang may larawan, interview at transcript. Online, video ng talumpati. Mga primaryang sanggunian sa kasaysayan. Ulat ukol sa kalakalan, estadistika, datos sa ekonomiya, census, bilang ng populasyon, batas, proklamasyon, patakaran at tuntunin ng pamahalaan, mapa, lokasyon ng mga lugar, dyaryo, ang nagaganap sa araw-araw, dokumentaryo, pamumuhay ng tao at ugnayan sa lipunan. Ang primaryang sanggunian ay katibayan na may nangyari. Kung wala ito, hindi natin matitiyak na may mga naganap, saan, kailan ito naganap, kung ano ang nangyari at kung sino ang naroon. Kung gayon, ang pag-aaral ng kasaysayan gamit ang primaryang sanggunian ay nagdudulot ng sariwa, bago, naiibang pagkakaunawa ng nakaraan na hindi kadalasang nakukuha sa textbook at iba pang mga aklat. Sekundaryang sanggunian ay uri ng sanggunian na ang mga impormasyong nakuha ay mula sa ibang tao o nagawa matapos maganap ang isang bagay o pangyayari. Ito ang tawag sa impormasyong galing sa iba na nalaman lang natin dahil sa taong nakasaksi sa pangyayari. Ang ganitong uri ng impormasyon ay maaaring may kasama ng interpretasyon, komentaryo o pagsusuri. Mga halimbawa, mga balita o komentaryo sa pahayagan, artikulo, mga sangguniang aklat, encyclopedia, internet, pelikula, panunuri, analysis. Pananaw sa kasaysayan. Kinakailangang magkaroon ng patnubay ang mga mamamayan sa kung kaninong pananaw ang pagtingin sa mga nangyari sa kasaysayan. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng pagtanaw sa kasaysayan. Una, pangsilaw pananaw. Ito ay ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang dayuhan para sa kapakinabangan ng kapwa dayuhan. Pangalawa, pangkaming pananaw. Ito ay ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang Pilipino para sa kapakinabangan ng dayuhan. Pangatlo, pantayong pananaw. Ito ay ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang Pilipino para sa kapakinabangan ng kapwa Pilipino sa pamamagitan ng wika at kailangang Pilipino. Para sa gawain bilang 7, saang sanggunian dapat alamin at tukuyin. Tukuyin kung anong uri ng sanggunian ang mga sumusunod. Isulat ang primarya o sekundarya sa talaan bago ang bilang.
Una, ang biografiya ni Dr. Jose Rizal. Pangalawa, ang video ng pagkakadeklara ng martial law. Pangatlo, ang mapa ng Pilipinas. Pang-apat, diksyonaryo, almanak at encyclopedia. Panglima, ang litratong nakunan noong EDSA Revolution. Pang-anim, sa eskwelahan, parating ginagamit ang mga textbooks para pag-aralan ang mga asignatura. Anong uri ng sanggunian ng textbook? Pang-pito, ang isang reporter ay nagbabalita ng nangyaring pagbaha sa Leyte. Ang nabalitaan natin sa reporter ay halimbawa ng patlang. Pang-walo, nabasa ko ang mga impormasyon sa pahayagan. Pang-siyam, nakita ko ang buong pangyayari. Pang-sampu, ako mismo ang nakaranas ng mga pangyayari. Narito ang mga tamang sagot. Gawain 8, buklat-mulat. Handang mamulat sa mga konseptong dapat. Sa bahaging ito, kailangang mag-book ng inyong trip o paglalakbay tungkol sa aralin. Isulat ang naramdaman, ang mga konsepto o ideyang nagpamulat at umantig sa inyong mga isip at puso tungkol sa pag-aaral at pananaw sa kasaysayan. Iugnay din ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Istasyong madunong, chuchu, bibiyahe na ang brain train. Maglakbay gamit ang brain train. Kayo ay dadaan sa mga iba't ibang istasyon at inyong itatala ang inyong naging pagbubuod sa aralin. Gawain 10, exit ticket. Bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan? Pumili ng isang salita o konsepto sa aralin at ipaliwanag ito. Para sa gawaing pang-11, tayahin ang nalalaman. Babasahin ng mga mag-aaral ang mga pahayag. Lagyan ng check kung tama at X kung mali ang pahayag. Gagawin ito sa sagutang papel. Una, ang historya ay nagmula sa salitang Latin na historya na ang ibig sabihin ay tala. Pangalawa, ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay, binibigyang diin nito ang elemento ng pagiging makabuluhan. Pangatlo, ang kasaysayan ay nagmula sa mga salitang saysay at salaysay. Pang-apat, ang kasaysayan ay hindi kinakailangang kronolohikal na tala. Panglima, ang pag-aaral ng kasaysayan ay mahalaga sa paglinang ng mga iba't ibang kasanayang pampagkatuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang sinasabi ng pangungusap ay tama at malungkot naman na mukha kung mali. Nababatid sa agham politikal kung paano umaangkop o umaayon ang tao sa kanyang paligid, partikular sa ginagalawan niyang lipunan para sa pag-aaral ng kasaysayan. Ang mga datos na nakukuha mula sa pag-aaral ng antropolohiya ay ginagamit sa pagbuo ng salaysay tungkol sa kasaysayan ng pinagmulan ng tao. Ang heograpiya ay hindi kinakailangan sa pag-aaral ng kasaysayan. Makatuwirang iugnay ang kasaysayan sa pag-aaral ng teolohiya. Sinusuri ang disiplinang psikolohikal, ang pagbabago o pag-iiba ng kilos ng tao batay sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Isulat sa patlang ang T kung ang sumusunod na pahayag sa ibaba ay tama at M kung ito ay mali. Bago makabuo ng konklusyon, kinakailangang matukoy ang katanungan at makakalap ng datos ang isang mag-aaral. Ang talumpati ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address, SONA, ay halimbawa ng sekundaryang sanggunian. Ang mga mababasa sa internet tungkol kay Ferdinand Magellan na mula sa isang 1565 na book resource ay isang halimbawa ng sekundaryang sanggunian.
Ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang Pilipino para sa kapakinabangan ng kapwa Pilipino ay pantayong pananaw. Ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang dayuhan para sa kapakinabangan ng kapwa dayuhan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa gawain 12, lipat kaalaman. Mula sa konsepto ng iba't ibang pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan, magkwento ng isang pangyayari sa inyong buhay, batay sa mga iba't ibang klase ng pananaw. Isulat ang karanasan, pangsilaw pananaw, pangkaming pananaw, at pantayong pananaw. Narito ang rubric para sa gawaing lipat kaalaman. Para sa gawain 13, Journal ng Karunungan. Paano makatutulong sa aking pagka-Pilipino ang kaalaman tungkol sa kasaysayan sa bansa?